ang pelikula sa isang maliit na tribo sa Roma sa kalagitnaan ng madilim na gabi. Isang batang lalaki na nagngangalang Milo ang makikitang nagising dahil sa malalakas na ingay sa labas ng kanyang bahay. Paglabas niya, nakita niya ang mga sundalong Romano na pinapatay ang mga mamamayan ng kanilang tribo. Pinatay din ng isa sa mga manlalaban ang ama ni Milo. Tumakbo ang kanyang ina, binuhat, at tumakas patungo sa kaligtasan, ngunit nahuli at pinatay siya ng mga sundalong Romano, habang si Milo ay nagpanggap na patay upang iligtas ang kanyang sarili. Ipinahayag ni Corvus, ang commander ng mga sundalong Romano, na nais ng gobernador na muling buksan ang rutang ito ng kalakalan, kaya kailangan nilang iligpit ang tribo na ito. Idinilat ni Milo ang isa niyang mata para lang makitang pinapatay ni Corvus ang kanyang ina. Nasaksihan din niya ang pagpatay ng mga sundalo sa mga miyembro ng kanyang tribo habang itinatambak nila ang mga bangkay ng mga tribo. Kinaumagahan, nagising si Milo sa gitna ng mga bangkay at nadiskubre ang maraming miyembro ng tribo na nakabiti ng patiwarik sa isang puno, patay kasama ang kanilang mga armas. Pagkatapos ng maulan na gabing iyon, nagpapahinga si Milo sa ilalim ng puno nang may dumating at dinala siya. Ang pelikula ay nag-fast forward sa 17 taon, at ang mga tao ay makikitang nag-e-enjoy sa laro kung saan ang manlalaban ay lumalaban hanggang kamatayan sa Britanya. Isang lalaking nagngangalang Gracchus ang makikitang nagrereklamo na ang lahat ng kanyang mga manlalaban ay mahihina at kailangan niya ng isang bagong ihaharap sa hari. Si Milo ay lumabas mula sa likod ng mga rehas at ipinakilala bilang The Celt. Nilabanan niya at pinatay ang bawat tao sa field at pinalakpakan siya ng mga manonood. Lahat ng mga manlalaban ay dinala sa Pompeii na nakakadena dahil sila ay itinuturing na mga alipin. Si Cassia, ang prinsesa, ay ipinakitang dumaraan sa isang karwahe nang ang gulong nito ay naipit sa isang butas at ang isa sa mga kabayo ay bumagsak na umuungol sa sakit. Pinuntahan ni Milo para pakalmahin ang kabayo matapos siyang utusan ng prinsesa. Winikasan niya ang paghihirap ng kabayo sa pamamagitan ng pagtapos sa kanyang buhay. Umalis ang prinsesa at makikitang sinalubong siya ng kanyang mga magulang, kung saan ipinahayag na ang hari ay naghahanap ng isang prinsipe na pakakasalan ang kanyang anak na babae. Dinala rin ang mga manlalaban sa kastilyo. Nakipagkita si Cassia kay Vires, ang kanyang kabayo, at kay Felix, ang kanyang tagapag-alaga, at ipinaalam sa prinsesa na si Vires ay maaari ng sakyan bukas. Sa likod ng bilangguan, sinabi ng isang manlalaban sa isa pang manlalaban na nagngangalang Atticus na ang Celt ay mas mahusay na manlalaban kaysa sa kanya. Napaligiran si Milo ng mga manlalaban, at napag-alaman na sa labanan, napatay ni Milo ang kapatid ng isa sa mga manlalaban na nagngangalang Thracian. Sinimulan ng mga manlalaban na ipitin si Milo upang ibunyag ang kanyang pangalan, ngunit binasag ni Milo ang isang baso sa ulo ni Thracian na nagresulta sa isang labanan. Si Bellator, ang kanilang pinuno, ay namagitan sa away at pinagalitan ni Master Gracchus dahil walang magbabayad para makita ang isang sugatang manlalaban na nakikipaglaban na nagresulta sa pagkakulong ni Celt. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Felix na nakasakay kay Vires at biglang nagsimulang yumanig at mabiyak ang lupa. Nakatakbo si Vires, ngunit namatay si Felix sa pakikipagsapalaran. May mga flashback si Milo noong araw na sinalakay at minasaker ng mga Romano ang kanyang bayan, ngunit nagulat siya kay Bellator na gumising sa kanya. Tinanong ni Atticus kay Milo ang kanyang pangalan, na sinagot niya na ang pagbubunyag ng pangalan ay walang kabuluhan dahil maaaring kailanganin nilang magpatayan balang araw. Ang lahat ng mga manlalaban ay makikitang nagsasanay sa arena, kung saan tinanong ni Atticus si Bellator na kung siya ay manalo, siya ay magiging isang malayang tao sa ilalim ng batas ng Roma. Inanyayahan ni Atticus ang isang manlalaban na lumaban sa kanya kung saan si Milo ang lumapit. Pareho silang naglaban sa matinding labanan. Inatake ni Thracian si Milo mula sa likuran gamit ang isang blade, ngunit nagawa siyang harapin ni Atticus dahil sa kanyang lakas at bilis, na nagligtas kay Milo mula sa tiyak na kamatayan. Maya-maya, nakita natin si Milo na nagtatanong kay Atticus kung bakit niya ito iniligtas. Siya ay tumugon na walang sino man ang dapat mamatay bilang resulta ng isang saksak sa likod at gusto niyang makuha ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya sa labanan. Sumagot si Milo na ibibigay niya kay Atticus ang pabor ng mabilis na kamatayan. Sa ibang lugar, makikita natin si Senador Corvus ng Roma na nakasakay sa kabayo kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa kastilyo. Si Corvus ay sinalubong ni Haring Severus at Reyna Aurelia. Ayon sa kanilang pag-uusap, susuriin ni Corvus ang bayan para sa kanyang haring si Titus, at saka lamang sila makakagawa ng isang kasunduan na makakatulong sa pag-unlad ng Pompeii. Sa kabilang banda, kinausap ni Cassia ang kanyang ina na si Aurelia na ang pakikipag-ugnayan sa mga Romano ay isang masamang ideya.
Habang nagsasalita siya, napansin niyang tumatakbong mag-isa si Vyers patungo sa kastilyo. Lumapit siya sa kanya para malaman kung ano ang mali. Sa sumunod na eksena, ipinaalam ni Milo kay Atticus na hindi siya pakakawala ng Roma kahit na pagkatapos ng laban bukas, ngunit sinabi sa kanya ni Atticus na naniniwala siya sa batas ng Roma. Kalaunan, lahat ng mga manlalaban ay dinala sa labas para sa bidding. Nakita ni Milo si Proculus na nakasakay ng kabayo sa daan at naalala na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos nito, makikita natin ang ilang babae na sinusuri ang mga alipin para sa bidding. Sa kabilang banda, makikita natin sina Severus at Corvus na pinagtatalunan ang proyekto ng Pompey. Ipinaalam ni Corvus kay Severus na kasalukuyang abala ang hari sa pagbuo ng Roma, ngunit handa siyang mamuhunan kung saan sumang-ayon si Severus. Ipinaalam sa kanila ni Corvus na ang kasunduan ay gagawin pagkatapos ng laro, ngunit gusto niya munang uminom kasama ang kanyang anak na babae. Samantala, nakilala ni Cassia si Milo bilang ang lalaking tumulong sa kanya sa kabayo. Nabaling ang tingin ni Milo kay Cassia habang nakatingin sa kanya. Sa hindi kalayuan sa kanila, napansin ito ni Reyna Aurelia. Hiniling ni Severus na ihain ni Cassia ng inumin si Corvus, kung saan siya ay sumang-ayon. Hiniling ni Corvus na iwanan sila ni Severus, at nag-aalangan si Severus ngunit sumang-ayon para sa kapakanan ng kanilang kasunduan. Nalaman natin sa kanilang pag-uusap na dati nang nagkita sina Cassia at Corvus sa Roma. Inimbitahan ni Corvus si Cassia na bumalik sa Roma bilang kanyang asawa, ngunit tumanggi si Cassia at umalis. Pagkatapos, nagsimulang manginig ang lupa, at hiniling ni Cassia na dalhin ni Bellator si Milo. Sumugod siya kay Vyers at inutusan si Bellator na ipasok si Milo sa kwadra. Mag-isang pumasok si Milo at pinakalma si Vyers. Pumasok si Cassia sa kwadra at napansin niya si Milo na mahinahong nakasakay kay Vyers. Nag-usap sila, at nalaman ni Cassia kung paano pinatay ng mga Romano ang pamilya ni Milo. Ipinaalam ni Cassia kay Milo na hindi siya Romano at nais ng kanyang ama na makatrabaho sila para mapaunlad ang Pompey. Sa kabilang pinto, nagtatanong si Bellator mula sa labas kung ayos lang ang lahat. Inutusan ni Cassia si Milo na bumaba sa kabayo upang maiwasan ang galit ni Bellator. Inilahad ni Milo ang kamay sa kanya, sinenyasan siyang maupo sa tabi niya. Umakyat siya sa kabayo, hawak ang mga braso nito. Pareho silang nakasakay ng banggain ni Vyers ang pintuan at tumakbo palayo. Huminto si Milo at ipinaalam kay Cassia na bumalik na siya dahil delikado para sa kanya kung mahuhuli sila. Si Cassia ay mahigpit na sumalungat, ngunit sila ay nahuli. Papatayin na sana siya ni Corvus nang ipaalam sa kanya ni Cassia na ang kabayo ay nawala sa kontrol at hiniling sa kanya na palayain siya. Pumayag si Corvus ngunit hiniling na parusahan si Milo ni Bellator ng 15 latigo at hinampas siya ni Bellator ng 15 beses sa harap ng lahat. Nang maglaon, binuhusan ni Atticus ng alak ang sugatang likod ni Milo para hindi siya ma-infection. Ang lupa ay nagsimulang umuga muli at binigyang kahulugan ito ni Atticus bilang isang banal na tanda. Sinabi sa kanya ni Milo na nakita niya ang lalaking pumatay sa kanyang pamilya kanina. Sinabi ni Atticus kay Milo na pinatay ng mga Romano ang kanyang pamilya 20 taon na ang nakalilipas, ngunit wala siyang maalala sa kanilang mga mukha. Nagpasya sina Milo at Atticus na malaman ang kanilang mga pangalan. Kinabukasan, magsisimula na ang paghahanda sa laro. Ipinakita sina Gracchus at Bellator na nag-uusap tungkol kay Atticus. Sinabi ni Gracchus kay Bellator na mas gugustuhin ng mga manonood na makitang mamatay ng maluwalhati ang isang manlalaban kaysa maging malaya. Biglang nagsimulang mahulog ang alikabok mula sa kisame ng amphitheater, ngunit tumanggi si Severus na ipagpaliban ang laro, kaya umalis si Gracchus sa bayan. Ang lahat ng mga manlalaban ay nakakulong sa isang haligi at binigyan ng mga sandata, kaya napagtanto ni Atticus na hindi siya pakakawalan. Mahigit 30 manlalaban ang dumating para lumaban sa kanila. Si Milo at Atticus ay buong tapang na nakipaglaban sa kanila at silang dalawa lamang ang nakaligtas, habang si Milo ay binasag ang flag ng Romano. Nagutos si Corvus at pinalibutan ng mga mamamana sina Milo at Atticus. Malapit nang magutos si Corvus na mag-shoot ng ipahiwatig ni Cassia na tapos na ang laro, na ikinagalit ni Corvus at ipinakulong siya sa isang vilya. Inutusan ni Corvus si Proculus na labanan si Milo, ngunit habang nagsisimula silang dalawa sa pakikipaglaban, ang lupa ay nagsimulang yumanig muli at ang bulkan ay nagsimulang sumabog. Ang amphitheater ay nagsimulang gumuho at ang lupa ay nagsimulang lumubog. Si Milo at Proculus ay bumagsak malapit sa slave quarter at ipinagpatuloy ang kanilang laban. Mula sa likod ng mga rehas, kinakabahang nanonood si Atticus. Pinalaya ni Milo ang lahat ng mga manlalaban at lahat ay nagmadaling sinalakay si Proculus, ngunit nakatakas siya sa kanila.
Pagkatapos ay tinanong ni Aurelia si Severus na nakahiga sa lupa na patayin si Corvus. Ngunit napigilan siya ni Corvus nang papatayin niya siya at sa halip ay siya ang napatay at pagkatapos ay tumakas siya kasama si Proculus. Si Gracchus ay makikitang bukas palad na nagbabayad para makasakay sa barko. Samantala, nagtungo sa arena sina Milo at Atticus, ngunit napansin ni Milo si Aurelia na humihingi ng tulong. Humingi si Aurelia ng tulong kay Milo na iligtas ang kanyang anak na nakakulong sa villa. Nagsimulang pumutok ang bulkan na may malalaking tipak ng apoy, ngunit nagkasundo sina Milo at Atticus na magkita sa daungan habang hinahanap ni Milo si Cassia. Natagpuan ni Milo si Cassia sa sahig na walang malay at iniligtas siya, at pareho silang tumakbo patungo sa daungan. Samantala, dahil sa dami ng tao, nahihirapan sina Corvus at Proculus na tumakbo. Inutusan ni Corvus ang mga sundalo na patayin ang sinumang humahadlang sa kanila. Si Gracchus ay nasa isang barko na tumetakas nang ang isang malaking tipak ng apoy ay nahulog dito, na sinira ito. Napansin ni Atticus na tumataas ang tubig at papalapit na sa lupa, kaya sinenyasan niya ang lahat na bumalik at ganoon din ang ginawa. Habang papalapit ang baha sa lupa, naging magulo ang mga lansangan. Sinugod ni Atticus ang isang maliit na batang babae na nahulog sa lupa. Si Milo at Cassia naman ay nagtatangkang tumakas sa apoy at natagpuan nila si Atticus. Nagkasundo silang lahat na pumunta sa arena para kunin nila ang mga kabayo at tumakas. Pinuntahan ni Cassia ang kanyang mga magulang sa huling pagkakataon nang dumating sila sa arena. Pumunta si Milo upang tulungan si Atticus, ngunit hinila siya ni Atticus sa isang tabi at ipinaalam sa kanya na mayroong mga sundalong Romano. Si Corvus ay makikita sa arena kasama ang kanyang mga tauhan, habang si Cassia ay pilit na pinapasok sa kanyang bagon, habang si Milo ay walang magawa kundi ang sumigaw sa kanya. Nag-alok si Corvus ng 1,000 dinar sa sinumang makakapatay kay Milo. Habang tumetakas si Corvus sakay ng kanyang kariton, inatake ng lahat ng kanyang mga tauhan si Milo. Sa kabutihang palad, nagawa ni Milo na patayin ang lahat, maliban kay Proculus. Hiniling ni Atticus kay Milo na habulin si Corvus at siya na ang bahala kay Proculus. Habang nakikipaglaban si Atticus kay Proculus, kinuha ni Milo ang isa sa mga kabayo at tumakbo para habulin si Corvus. Pinutol ni Cassia ang isang maliit na piraso ng kahoy mula sa bagon para putulin ang mga lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Ginamit ni Proculus ang espada para saksakin si Atticus sa tiyan, ngunit pinutol ito ni Atticus at sinaksak sa leeg ni Proculus. Si Cassia naman ay nakalaya at pilit na pinipigilan ang bagon. Ang bagon, gayunpaman, ay tumalsik, at sina Corvus at Cassia ay parehong bumagsak sa lupa, at sina Milo at Corvus ay nagsimulang maglaban. Habang naglalaban sila, si Corvus ay sinaksak sa mga kamay ni Milo. Isang malaking pagsabog ang nangyari at nang lumabas si Corvus mula sa alikabok, napagtanto ni Cassia na natalo niya si Milo, ngunit di nagtagal ay tumalon si Milo mula sa likuran upang salakayin si Corvus. Kinadina ni Cassia ang mga kamay ni Corvus sa bagon nang bumagsak ito sa lupa. Tinanong ni Corvus si Milo kung bakit gusto niya itong patayin, at sinabi sa kanya ni Milo kung paano niya pinatay ang kanyang buong pamilya. Si Milo at Cassia ay nakaupo sa kabayo, iniwan si Corvus upang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan sa lava ng bulkan. Ilang metro ang taas ng mga bol ang apoy at lava na bumubulusok mula sa bulkan na ikinamatay ni Corvus. Ipinakita si Atticus sa arena habang nagsimulang umabot ang daloy ng lava. Sumigaw si Atticus na siya ay namamatay na parang isang malayang tao bago nilamon ng lava. Sa pagtatapos ng pelikula, sina Milo at Cassia ay nakasakay sa kabayo nang mahulog sila, at pinapaalis ni Milo si Cassia dahil hindi makakatakbo ng mabilis ang kabayo dahil sa kanilang pinagsamang bigat. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Cassia na hindi niya nais na gugulin ang kanyang mga huling sandali sa pagtakbo, at nagsimulang maghalikan ang dalawa habang papalapit sa kanila ang